Good evening or magandang gabi po sa ating lahat na ito na naman si Len para sa ating ika-252nd day na ating share ng devotion with you. The 251st kagabi and then today. Ayan. So I do hope and pray that everyone are doing well and okay for today. And ayan, dalawang araw po makakapag-day off ang inyong lingkod dahil hindi tayo lumabas na nakaraang linggo para sa paghahanda sa pagdating ng kapatid ng aking amang babae na kasama nilang lumipad patungo sa kanilang bansa. Ayan, at sila ay nagpapakasyon doon at nag-e-enjoy. And deserve naman nila yun kasi syempre, di lamang sila dito dapat na natili kundi in-enjoy din ng bawat lugar kasama ang buong pamilya. It's a family bonding. So, they deserve it. So, tayo din naman ay deserve din natin ng pahinga kaya 2 araw ang ibibigay nilang pahinga sa atin. So, Sabado at Linggo. So, Sunday is for the Lord. Dahil alam naman natin na tayo ay church every Sunday and we're doing Bible study. We're doing self-grouping and bonding with church mates. Ayan. So, wag mo tayo dumako sa ating share na devotion video. Huwag po natin kakalimutan ang manalangin at magpasalamat sa ating Panginoon. So let us pray. Amen namin Diyos na makapangyarihan sa lahat muli. Pinasasalamatan, pinupuri at dinadakila ka po namin. Salamat sa buhay, kalakasan at hilinga na patuloy at laging pinagkakaloob sa aming Panginoon. Tunay nga ng bawat gising pa lang namin ay isa ng blessing, Panginoon. At ang oras ng pahinga na pagtulog, Panginoon, ay pinagkakaloob sa aming Panginoon. Upang ang aming pagod na katawan, Panginoon, ay magkaroon ng pahinga, Panginoon. At ngayon, dadako kami muli sa pagbubuli-buli at pag-aaral ng inyong mga salita at dalangin namin na kayo ang manguna at maghari at magdingning, Panginoon. Let your light shine in all of us, Panginoon. Hindi lamang sa inyong lingkod na gumagawa nito, Panginoon, ngunit sa lahat ng nagpapahayag ng Ebanghelyo ninyo at inyong mabuting balita, Panginoon. Salamat sa pagpaprovide sa aming mga pamilya, Panginoon, sa wisdom, sa protection, sa knowledge, and lahat ng mga kakailangan nila, Panginoon. We know that you provide them all, Panginoon. Gayon din sa amin, Panginoon, sa pag-provide ng lahat ng mga pangailangan namin sa habang kami ay nagtatrabaho, ang lakas, ang talino, Panginoon, at ang pagiging malayo sa sakit, ang good health namin, Panginoon, ay truly na nagmumula sa inyo, Panginoon. At habang buhay po kami at walang hanggang magpapasalamat sa Panginoon Jesus dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus upang tubusin ang aming mga kasalanan, Panginoon. At dalangin namin sa lahat na makikinig, makakabasa at manonood ito, Panginoon, na kayo ang ihipo sa kanila, puso, isip at espiritu, Panginoon, upang maunawaan at magrema ang inyong mga salita, Panginoon. Hindi pa kami mapapagod na gawin ito, Panginoon, hanggang matapos namin ang misyon na ipinagagawa niyo sa amin. Salamat po din sa banal na espiritu, Panginoon, na siyang laging lumulukob sa amin at gumagabay upang ang aming magagawa ay ang inyong will, Panginoon, o ang inyong kalooban, Panginoon. Ano man ang mga nakalimutan namin idalangin, Panginoon, alam namin na sinagot din na ito, Panginoon. Ikaw ang mataas at mapapurihan, Panginoon, at ang inyong lingkod ay manatiling humble down before your throne. This we pray in the Father Jesus Christ. Amen. Ayan. So, narito na tayo sa Lucas 22:59. Ayan. Pagkalipas ng may 1 oras, iginiit naman ng isa sa naroon. Siguradong kasama ni Jesus ang taong ito, sapagkat isa rin siyang taga-Galilea. Dito naman ay lumipas daw ang may 1 oras nang may isa na naman daw na iginiit na siguradong kasama si Pedro ni Jesus dahil nasisigurado nito na taga-Galilea si Pedro. Application, pilitin mo man na magtago sa katotohanan, ang katotohanan ang hahabol sa iyo. Dahil dito na ang ikatlong pagkakataon na may nakakilala kay Pedro na taga-Galilea. Maaaring dahil sa itsura, pananamit o pagsasalita nito, dahil sa sinabi ng taong ito. Dito na
nakasisigurong taga Galilea daw si Pedro, kaya kasama talaga ito ni Jesus. Parang tayo, kahit pilit man nating itanggi na wala tayong kasalanan, ang totoo ay namana natin ito sa ating mga ninuno na sina Eva at Adan. Masasabi na nasa genes na natin ang kasalanan. Subalit sa mga nakipag-isa na kay Kristo Jesus, tayo ay pinalaya, nilinis at matuwid na. Kaya hindi nakakahiya o dapat ikahiya na mga anak na din tayo ng Diyos at bago na ang ating pagkatao dahil tayo ay Christ-likeness na. Ayan. So, purihin ang pagkabasa ng mabuting balita ng ating Panginoon, di ba? At, yun na nga, meron na naman. Ayan, ito na nga yung third time na gagawin ni Pedro ang kanyang pagtatanggi sa ating Panginoong Yesus or pagdinay sa ating Panginoong Yesus dahil meron namang isang oras lang ang lumipas mula dun sa hindi natin alam yung pinaka-time difference ng sa una at pangalawa. Pero dito kasi sinabi sa pangalawang magkakataon na isang oras lang ang lumipas at meron na namang giniit or sinabi na talagang nakasisiguro ako nakasama siya ni Jesus dahil taga Galilea din to, 'di ba? So tayo, 'di ba, sa atin, madali nating ma-identify kahit sa pare-parehas tayong mga Pilipino, alam natin kapag Bisaya, Ilocano, Panggalatok, 'di ba? Or foreigner man 'yan or ibang mga pananalita kasi nga either sa kulay, sa itsura, 'di ba? Or yun nga, pinaka mostly na alam natin ay sa pananalita. Dahil halimbawa, ang mga Bisaya, 'di ba? Alam natin ang tono ng pagsasalita ng mga Bisaya. Alam din natin ang tono or lengguwahe ng pagsasalita ng mga Ilocano, 'di ba? So may iba't ibang mga katangian or quality para ma-identify natin kung taga saan ang isang tao. And yun na nga, maaaring yun yung isa sa naging criteria ng taong ito para ma-detect na si Pedro ay taga Galilea, di ba? And ganun kasi tayo mga tao, kumbaga, undenial tayo sa sarili natin na kapag halimbawa, pag mawag tayo sa church or meron nagsishare ng gospel na kapatid, alam mo ba na ikaw ay makasalanan? Ang usually nasasabihin ng iba ay, oy, wala akong kasalanan ginagawa, nung bait-bait ko kaya ito yun. Talagang, di ba, pilit kang magdi-deny na wala kang kasalanan ginagawa dahil hindi nakikita ng tao, di ba? Pero, hindi naman alam ng tao kung ano yung nangyayari sa isip mo, di ba, nangyayari sa puso mo, pero merong higit na nakakaalam kung ano nilalaman yan. At alam natin kung sino yan. Yan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos na siyang above all sa ating lahat, di ba? At alam naman natin dahil sa inexplain na nga dito na sorry po, dahil medyo late na kaya talagang naghihikab-hikab na. Ayan, minasahe kasi o hinagot natin si Lola sa kanyang mga katawan para siya ay mas mabilis na gumaling. And napapansin niyo, hindi na siya masyadong inuubo. Ayan. So, thanks God for the healing na ibinibigay sa ating mga kamay because bago ko rin siya imasahe ay sinamahan ko na rin ng panalangin that God will totally heal her. Diba? Kung paano tayo pinagaling ng ating Panginoon, yan, pinagaling na rin siya. Ayan, medyo naubo na lang nga ng konti pa. Pero declare na natin ang total healing na paggising bukas ni Lola ay tunay nakagalingan na ang kanyang nararanasan. Ayan. Yun na nga, di ba? Nasa genes na kasi talaga natin yung sin or kasalanan dahil yan nga ay nagawa ng ating mga ninuno na sila Eva at Adan. Pero, ayan, alam din naman natin na once we accept our Lord Jesus Christ as our Lord and Savior, we are a new creation. Diba, wala na yung old na pagkatao natin. Tayo ay bago na dahil kasama na tayo sa mga nilinis ng dugo ng ating Panginoong Yesus sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay, ng kanyang sariling buhay na worthy lamb
para maging alay sa katubusan ng kasalanan ng not one, not two, but all of us, mankind, na nagkakasala, di ba? And kung ano yung rights or kung ano yung mana na meron ng ating Panginoong Yesus sa Diyos Ama, ay tayo rin bilang nakapag-isa kay Kristo at bilang mga adopted children of God at mga tagapamahayag na mabuting balita ng ating Panginoong Yesus na ginawa niya sa krus ay mayroon na rin ganoong gantimpala or mana na makakamit sa ating Panginoon. Either we will experience it here on earth or sa pag tayo ay graduate na sa buhay na ito, di ba? And tayo ay sinasabi nga na pinalaya na, tayo ay malinis, tayo ay matuwid na. Dahil kung ano yung lahat ng mga characteristic ng ating Panginoong Yesus ay naging taglay na natin yan once na nakipag-isa tayo sa ating Panginoong Yesus. And truly enough, dapat hanggat maaari, pagtibayin pa natin ang ating relasyon sa ating Panginoon. I-cultivate pa natin to by studying His words, meditating it day and night, continuous praying, diba? Na hindi lang yung sarili mo iisipin mo, hindi lang yung pamilya mo iisipin mo, but you will be praying for the whole world, for the whole mankind, diba? Talagang you have concern and love for everybody na hindi lang sa limited kind of person, diba? Dahil ang Panginoon nga, di ba? Ang Panginoon ay sobrang mahal niya ang lahat ng kanyang nilikha, lalong higit ang mga tao dahil ang tao ang may kakayahan na makapag-communicate, can give a touch, can give a hug, can give a kiss, can give a helping hand, and anything na merong mga God-given spiritual gifts and talents na ipinagkaloob ng ating Panginoon ay pwede nating maibigay o maibahagi sa ating kapwa. And ayun lang, wag nating i-deny that we are followers of God and lalong higit pa nga na dapat maipagmalaki natin yan dahil hindi natin alam, di ba? Kagaya sa ginagawa natin na to, ako, naging habit ko lang talaga na gumawa ng devotion. Talagang since nagsimula ako 2015, I dedicated myself na makagawa once I have kayang-kaya ng time ko or kayang-kaya ng schedule ko makagawa because that is my dedication and devotion for the Lord, diba? That is kung paano mas napapatibay yung intimate relationship ko sa Kanya, sa Panginoon dahil pag once na nakakapagbasa ako at nakakapag-meditate ng kanyang salita, the divine wisdom will be given to you by God on how you can understand, you can interpret, and you can explain the message that He wanted to deliver to the people na nakikinig sa iyo at nanonood sa iyo, di ba? Hindi ko alam kung gaano karami ang naaabot ng mga videos ko na ito, pero thankful ako kay God because He's making my life as an instrument in expansion of His kingdom through sharing this simple devotion every time na kaya ng time ko. And nilulubos-lubos ko lang po kasi kapag nagbalik na mga amo ko dito, alam niya naman, baka written devotion na lang ang magagawa ko dahil magiging abala na naman kami para sa pag-aalaga ng mga chikiting. Ayan. So, mga pa may natutunan kayo sa ating share ng devotion video. And lagi lang natin gawin ang Great Commission na ating Panginoon at huwag tayong makonsumisyon, kundi gawin natin ang Great Commission to go therefore and make disciple of all nations. So let us pray for our closing prayer. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa katatapos lamang na inyong mayaman at napakasarap ng mga mensahe, Panginoon, sa amin. Tunay nga, Panginoon, bagamat marami ang pwedeng mga makakilala sa aming Panginoon na kami ay inyong mga tagasunod at inyong mga lingkod, Panginoon, ay hindi po nawa namin ito ikaila, Panginoon. Bagkus, Panginoon, we are proud to say that we are a follower of you, we are a believer of you, we are a child of you, Lord God, and we are willing to do your great commission, Panginoon, to go therefore and make disciple of all nations.
Gayun din po, Panginoon, we are praying for all the people, Panginoon, all of us, Panginoon, na dumadanas man ng mga pinansyal na problema sa trabaho, sa negosyo, Panginoon, na loko man o na scam, Panginoon, that you are the God who provide, Panginoon. Ano man ang mga pangangailangan namin sa iba't ibang aspeto, Panginoon, ay pinagkaloob niyo na, Panginoon. At kailangan na lamang namin itong tanggapin at pasalamatan, Panginoon. At alam po namin na ang mga losses na nangyari sa amin, Panginoon, ay kayang-kaya niyong ibalik 100 folds of blessings into us, Panginoon. Basta manatili lang kami na nakatuon ang aming atensyon, ang aming puso, ang aming mata, ang aming isip, Panginoon, ang aming pananampalataya sa inyo, Panginoon, the author and finisher of our faith. Ganyan din po, Panginoon, sa mga may sakit at karamdaman, Panginoon, anuman ito, malubha man ito, o pangkaraniwang mga sakit lamang, Panginoon. Alam namin, Panginoon, that you are the God who heals, Panginoon, dahil sa sinabi niyo sa inyong salita, that by the stripes and wounds of your Son, Jesus Christ, we are healed indeed, Panginoon. Kaya yun ang panghahawakan namin, Panginoon, na kami ay magaling na sa lahat ng aspeto ng aming buhay, Panginoon. At makikita namin ito na mag-manifest at mangyayari sa aming buhay, Panginoon. At kung ang kalooban niyo po, Panginoon, ay ang paglisan ng mga mahal sa buhay o mga kakilala namin, Panginoon, sa mundong ito, Panginoon, ay yun po ang healing, Panginoon, na ipinagkaloob niyo sa kanila, ang makapagpahinga na sa inyong kaharian at makasama na kayo at maibalik na ang Espiritu na ipinagkaloob niyo sa bawat isa sa aming Panginoon. Gayon din, Lord God, we pray for all the pastors, priests, evangelists, prophets, mga missionaries, Panginoon, teachers, workers, Panginoon, ordinary members, Panginoon, na kayo po, Panginoon, magpo-provide sa lahat ng mga pangangailangan nila at ng kanilang mga pamilya, Panginoon, sa mga transportation, sa iba't ibang mga lugar at iba't ibang panig ng mundo, Panginoon, upang maabot ang lahat ng tao sa buong mundo o kahit sa ibang planeta pa na may taong nananatili o nag-i-stay doon, Panginoon. There will be a widespread, Panginoon, of your gospel, of your kingdom, Panginoon, to all the people, to all the nation, Panginoon. At lahat ay sasamba, lahat ay magpupuri, lahat ay magpapasalamat sa inyong dakilang pangalan, Panginoon, sapagkat kayo ang lumikha sa aming lahat, Panginoon. Kaya hindi po, Panginoon, we pray, Lord God, para sa bansang ito ng Hong Kong na nagiging dahilan upang kami ay makapagtrabaho. Salamat po, Panginoon, sa bansang ito. Panginoon, patuloy niyo itong pagpalain, Panginoon, at ingatan. Gayon din ang aming mga amo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa mga buhay nila for being good employer, Panginoon, for being the employer, Panginoon, na laging nandyan, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Di pinapabayaan ang aming mga pagkain, mga pahinga, Panginoon, and having a harmonious relationship sa kanila, Panginoon. Gayon din po, Panginoon. Salamat din po, Panginoon, sa mga pribilehiyo, Panginoon, na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon, na kagaya ngayon, Panginoon, na makapagpahinga na maaga at makapag-devotion, Panginoon, dahil sila ay nasa bakasyon, Panginoon. At we pray also, Lord God, para sa bansang Pilipinas, Panginoon, and I believe, Lord God, and we declare, Panginoon, na ang bansang Pilipinas ay uunlad, Panginoon, na hindi nakakailanganin ng bawat mga mamamayan ng Pilipinas na mapalayo, Panginoon, sa mga mahal sa buhay, Panginoon, sapagkat sapat at higit pa, Panginoon, ang kinikita, Panginoon, sa Pilipinas. We pray, Lord God, for the President, Panginoon, hanggang sa mga pinakamababang mamamayan, Panginoon, mga kapitan, mga kagawad, Panginoon, o barangay tanod, Panginoon, na aming bansa, Panginoon, na ang iluluklok ninyo, Panginoon, ay may takot sa inyo, Panginoon, may pagmamahal para sa bansa at sa mga mamamayan, Panginoon, at magtutulungan upang umunlad ang Pilipinas. Titigilan na ang siraan, titigilan na ang korupsyon, titigilan ng pag-aaway-away, Panginoon, ngunit magkakaisa para sa iisang layunin, at yun ay ang paunlari ng aming bansa, Panginoon. At magkaroon ng mas lalong higit na mas maraming mga mananampalataya sa inyo, magkakaroon ng mga Bible study, mga quiet time and devotion time, Panginoon, ang bawat mga mamamayan, Panginoon, at
mas lalong dadami ang kikilala at tatanggap sa inyong buktong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, Panginoon, dahil mas marami kayong huhubugin, mas marami kayong gagamitin ng mga pastors at mga tao at mga mamamayan, Panginoon, upang maabot at mapuntahan ang lahat ng mga lugar sa aming bansa, Panginoon. We pray also, Lord God, para sa bansang Israel, Panginoon, na sino man ang nagnanais na sakupin o gawan ito ng masama, Panginoon, na hindi magwawagi, Panginoon, sapagat ito ang inyong chosen nation, Panginoon. Ililigtas ninyo ang mga Israelita, Panginoon, kung paano nyo silang niligtas noon sa ilang, Panginoon, ay ililigtas nyo pa rin sila, Panginoon, sa anumang mga nagnanais na sila'y sakupin at wasakin, Panginoon. And we pray, Lord God, na mas lalo pang marami ang mga Israelites, Panginoon, na sasamba, mananalig at tatanggap sa inyong bugtong na anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay, Panginoon. At hinihintay po namin ang muling pagbabalik niya, Panginoon, upang kunin ang mga namuhay ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon. O kung kami man, Panginoon, ang lilisan sa mundong ito upang makaharap kayo, Panginoon, ay kami po ay willing, Panginoon, na maghintay dito patiently, Panginoon. At let there be peace, let there be unity, let there be love, let there be understanding and forgiving sa lahat ng mga tao at mga bansa sa buong mundo, Panginoon. Tunay nga, Panginoon, na ang mundong ito, Panginoon, ay hindi magiging pasama ng pasama, Panginoon. Ngunit mas lalong pabuti ng pabuti dahil mas marami ang kikilala, tatanggap, Panginoon, mamumuhay ng ayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya ang lahat ng ito, Panginoon, ay aming maingat na ibinabalik ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Bye-bye.